Mayor Baltasar Billy Alindogan ng Kalayaan, Palawan. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Magandang umaga Mayor. po. Magandang umaga po, Alvin, at magandang umaga, Doris. Opo, ay napatawag po kami para humingi ng reaksyon. Kayo po ay kasali sa idineklarang persona non grata ng Chinese Embassy at bawal daw po kayong pumunta sa China or sa Macau or sa Hong Kong. Pareho. Oo, China, Hong Kong at Macau. This is sa sila, partner. Oo nga. Anong reaksyon po ninyo? Una po ay inirespeto po namin ang desisyon ng China na pagbawalan kaming umapak sa teritoryo nila. Pangalawa po ay hindi ko po pinangarap na magbisita sa kanilang lugar. Pangatlo po ay hindi po ako mahilig magbiyahe, lalo na hindi rin po ako marunong magsugal. So, kumbaga, walang epekto sa inyo. O okay lang Yes sa inyo po. kahit ideklara kayong persona non grata, Hindi po Mayor? big deal. Hindi po big deal sa Pero parang, Mayor, parang ang sama po pakinggan na kayo po ay binansagan na persona non grata. Parang ang, partner, para sa akin, Actually, niresbakan kasi nauna sila yun na nga. Oo. So, resbakan lang ng resbakan na, Mayor. in-expect po natin yan kasi yan po ay para sa akin maliit na bagay lang po. Parang hindi ganun ka big deal o malaking issue personally. Pero yung kanilang ginagawa, yan ang masakit sa amin, masakit sa akin, no? Yung previous years, last year, mga ganon harassment, yung nasasaktan, mga sundalo, mga mangingisda natin. Nalulungkot tayo kasi yung lingkod po ay pinanganak sa isang pamilyang mangingisda at mangingisda rin ako hanggang sa lumaki. So, yung hanap buhay, yung pamilya na pakainin, tapos ginagawa lang niya, yan na, to the extent po, yung isang sasakyan namin na tumulong na maghatid ng pagkain doon sa yung install sa ating mga kasanduluhan na sign doon, ay isa doon, ibinomba yun nasira nga yung aming lancha. Ngayon, siguro karapatan din namin na mag-express ng aming sentimento sa pamamagitan ng resolution. Yung unang ginawa na inotor na pag-declare ng grata sa isa sa mga official ng Chinese Embassy, ay yan po ay Vice Mayor po ako noon. At ito ngayon, ako po ngayon ay Mayor at ang nag-author naman yung ating Vice Mayor ngayon. Kasama yun sa ating trabaho at siyempre pagpapahayag lang po ng pagkadismaya at naniniwala naman po ako na hindi naman talaga kailanman aapak yung ating Chinese officials dyan sa bayan ng Kalayaan. Yun lang po ay pagpapahayag sapagkat nakakalungkot at masakit na nasaksihan mo, na witness mo ang mga pangyayari. Hindi ko maintindihan bakit pati yung ating mga maliliit na mangingisda na naghanap buhay ay ginagawa nila, hinaharas nila. Hindi ko maintindihan talaga. No, hindi ko maunawaan bakit idamay sila sa usaping ito ng sa West Philippines. Bukod po, Mayor, doon sa mga mangingisda, yung ordinaryo nyo pong mga residente, kasi para sa inyo parang okay lang, di ba? At tinatayuan nyo naman ang iyong prinsipyo. Pero yung ordinaryo pong residente, kumusta po ang kanilang pagtanggap dito na ang mayor nila ay kasama doon sa sinasabing persona non grata? Naunawaan naman po nila, yung iba medyo tumatawa na lang dahil alam naman po nila na kami po, lalo na ako, hindi naman mahilig mag-travel. Talagang patuloy lang silang namumuhay doon as normal na talagang may pagkaisa, komunidad, naghanap buhay, nagtatrabaho. Ganun lang po. Katulad lang po ng isang regular na LGU dito sa mainland. So habang Wala pong ano sila. No? Opo. So habang umiinit po ang palitan ng maanghang na salita, may pagbabago po ba? May nakikita ba kayong parang biglang may presensya sa aligid sa atin yung mga Chinese? O ganun pa rin po ang sitwasyon dyan sa Kalayaan? Ganun pa rin po yung sitwasyon. Wala naman pong pagbabago. As usual na yung mga Chinese militia vessel at saka itong Chinese Coast Guard ay nakaangkoray malapit doon sa Pag-asa. At ganun din po, pag nagabiyahe kami, ay yung ating mga sasakyan galing dito sa mainland ay mayroong nag-escort medyo distansya lang. So para wala naman po. Ang isa po ay
yung palitan ng mainit na mga kuro-kuro o komento, nangyayari naman po dyan sa Senate at sa social media. Ang inyo pong lingkod ay nakasubaybay, nagbabasa rin po. Minsan, nasasaktan din po tayo. Kaya lang naunawaan ko po dahil hindi naman po talaga alam ng ating ilang mga kababayan yung reality o yung totoong sitwasyon doon sa pag-asa at yung issue ng legality, yung issue ng legality sa ating claim dyan. Naunawaan ko po sila, mag-alala din po sila at siyempre tayong Pilipino nag-aalala din naman po. Opo. Kaya lang bilang punong bayan, hindi naman pwedeng manahimik kami na hindi rin kami magsalita sa interes ng aming mga mamamayan at sa bayan ng Kalayaan, higit sa lahat sa bansang Pilipinas. Ano pong naging reaksyon nyo nung narinig po ninyo yung pahayag ni Senador Marcoleta sa ugnay sa suggestion po niya na pakawalan na natin yung I-give up na lang. give up na natin yung Kalayaan Island Group? Nagulat po ako kasi hindi ko ini-expect po na yan ay mabanggit ng isang senador na katulad ni Senator Marcoleta dahil hindi ko naunawaan ko po kung ano ang pagkaintindi niya, pero ako rin po naunawaan ko rin po dahil ang inyong lingkod po ay tapos din ng law. Naintindihan ko rin po ang mga legal issues dyan, yung international claim natin, lahat ng issues naintindihan ko po. So, i-give up natin, ganun na lang po ba sa amin? So, ang nangyari, ilang kababayan namin nag-react dahil ang iba nating mga mamayan doon, more than 30 years nang naninirahan sa pag-asa. Bagamat sabihin natin yun po ay lampas na sa 200 ECC, pero established na po tayo doon. Mayroon tayong tinatawag na effective occupation. No, may community tayo, kaya nga may LGU ng Kalayaan sakop ng probinsya ng Palawan. So, para sa akin po, hiwalay na issue at established na issue yon na talagang mayroon tayo, bayan ng Kalayaan. Opo. Mayor, nagtataka lang din kami, pati yung mga staff dito, paano po kayo napupunta sa mainland? Sumasakay kayo ng chopper ng military? Actually po, sir, yung office po natin noon pa naman, nandito lang naman sa Puerto. Okay. Kasi hindi po kaya pang mag-maintain yung day-to-day daily operations ng isang LGU sa pag-asa dahil malayo po. Minsan, nagsakay lang po kami sa asset ng military. Oo. Sa ganun din sa Coast Guard. Mayroon din po tayong sariling sasakyan sa LGU, kaya lang under repair po namin. Pag gamitin po namin ang aming sasakyan, tatakbo po siya mga 9 to 10 knots. Oo. Gaano kalayo, Mayor? Mga ilang oras yan pag barko from Puerto Princesa? Kung sa barko po, depende po sa bilis. Pero ang akin siguro sa amin lang, yung sasakyan namin, natatakbo ng 9 to 10 knots. From Puerto Princesa to Buliloyan, Barangay Buliloyan, iikot pa kasi, ay tatakbo ng 18 hours. Wow! 18 oras ang layo. 18 Malayo yan. hours. Oo, Buliloyan po, malayo. yung Barangay Buliloyan po ay isang dulo ng barangay somewhere north na sakop ng Batarasa. At galing sa Buliloyan Port, papuntang Pag-asa, direkta po ang biyahe. Yan po, it takes at least 30 hours po. Grabe naman, ang layo. Layo Po, pala. kahirap Oo. sacrifices na ginagawa ng ating mga mamamayan noon pa man po. Yung alon po dyan ay talagang sinasagupa namin. Nako. Tapos all of a sudden, marinig natin sa ating kagalang-galang Senator Marcoleta na i-give up. So, naintindihan ko kung bakit may mga reaksyon ng aming mga mamamayan. Oo nga, baka pwedeng gawan din ng parang partner na may barko, no? Or may regular na barko. Kada kailan po nagde-deliver ng supply doon? At kayo, kada kailan kayo nabisita ng isla? Ang inyo pong lingkod, pag may mga bisita, na pumupunta din talaga, no, at lalo na kung mayroong mga importanteng gagawin na kailangan ang presensya, pumupunta kami. Pero mayroon po tayong mga doon, mga empleyado, mga na naglilingkod doon. At ang ginagawa po namin, wala kaming regular po na biyahe dahil mayroon naman pong mga sasakyan. Sa Coast Guard, minsan pinapasakay namin ang aming mga residente. Minsan naman pag may flight yung C-130, yung air asset ng ating Air Force, Armed Forces of the Philippines, through the WISCOM,
talagang pinapasabay na lang po namin at mayroon naman kaming constant na pag-uusap, coordination sa ating mga national government, particular itong sa WISCOM po, sa Armed Forces of the Philippines. Ilang oras po pag si 1:30, Mayor? Mula sa inyo, mula dyan sa isla, papuntang Puerto Princesa? From Puerto Princesa to Pag-asa, sir, around more than 1 hour and 30 minutes siguro. 1 hour and 30 minutes. Pero kung galing ka ng Villamor, Malayo-layo. Malayo-layo. Oo, malayo-layo, partner. Ano? Kaya napakahirap. Siguro gawan din natin ng paraan na tulungan natin sila in terms of resources. Tama. Na huwag namang 30 oras na. Ang haba naman ng 30 Kaya oras. nga. May gitsang araw, Mayor. oo, at Ay, 2 araw po at 1 gabi po. Ay, kaya nga. parang ka nagbarko. Diba? Na papuntang Mindanao. Papuntang Mindanao. Oo Oo, nga. tsaka yung Mas mga malayo pa. Mas malayo pa. Grabe. Kaya yung mga naka-sideline o hindi pa nire-repair, dapat yun ang prioridad na gawin, 'di ba? Sige, Mayor, thank you ha. Maraming salamat po sa oras po ninyo, Mayor. Thank you po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay po ang kalayaan sa Mabuhay. Palawan.